Ang pelikulang ito ay pinamagatang Den of Thieves. Ang lugar na ito ay tinagurian Bank Robbery Capital of the World. At ito ay Los Angeles. Dahil 9 na beses kada araw, may bangko na ninanakawan dito. 5:14 a.m. Sa Gardena, South Los Angeles. May mga pulis na bumili ng almusal sa isang convenience store para mag-almusal. Pero may mga magnanakaw na highly equipped. At ang target lang nito ay ang armored truck na gamit ng mga pulis kahit walang laman na pera. Bubunot ng baril ang isang pulis kaya binaril ito, patay na nila ang mga ito. Si Mac ang watch out nila. At nagde-detect ng mga lokasyon ng mga pulis na sumusunod sa kanila. Natakasan na nila ang mga pulis at nakabalik na ito sa kanilang hideout. Nagtatalo pa din sila. At ito si Bosco, sinabi nito na bumunot ng baril ang isang pulis kaya inunahan ko. Sinabi ng kanilang boss na si Remy Rimen na tayo ay cop killers na kaya mag-iingat kayo. Sa kabilang banda ito si Nick O'Brien, isang sheriff. Makikita dito na dahan-dahan pumasok sa kanilang bahay. Pero nakalock ito at sa bintana na lang dumaan. Hindi niya alam na inaabangan na siya ng kanyang asawa. At sinabi na 6:00 na ng umaga, saan ka nang galing? Sa trabaho mo na naman? Ito yung typical na linyahan ng mga babae pag na-late ang asawa umuwi. Pero sa movie na ito tama ang hinala ng babae dahil may ebidensya ito. Hindi ko na ikwento ng detalye ang pambababae, baka gawin mo pa ito. Ganito ang magiging resulta pag sinubukan mo. Makikita mo na siya ay makikiusap na huwag umalis kasama ang mga anak niya pero wala eh. Kasalanan niya. Nagpahuli. Ilang oras ang makalipas nagpunta si Nick kung saan naganap yung krimen. Nakarnapan. Sila ay grupo ng mga sheriff at tinagurian silang sheriff gangster. Pero pinag-uusapan nila na ibang klase ang grupong gumawa nito. Kinuhaan ng litrato ni Bosco ang mga nag-iimbestiga para malaman kung sino ang hahawak nito at mapaghandaan nila. Dito pinag-uusapan nila kung bakit nang carnap ito ng armored truck nang walang laman. Sinabi ng niyang kasamahan na si Tony baka si Miriam. Tinanong ni Nick kung kailan ba ito nakalaya. At may pinakita itong litrato na baka kasbwat ito. Napagdesisyunan ni Nick na puntahan ito. Kinagabihan pumunta si Nick at ito ang kanyang pakay, si Donnie, ang bartender. Ang isang customer ay makakaiwan ng isang ID at itatago niya ito. Makikita dito na nagkikwentuhan sila ng kanyang mga kaibigan. Pasarado na ang club at makikipag-usap si Nick kay Donnie. Nagkwentuhan lang ito patungkol sa mga babae. Nagpaalam si Nick kay Donnie pero aabangan niya lang ito. Makikita na ginamitan ito ng stun gun at sinapak tapos nawalan ng malay. Paggising ni Donnie, kinabahan ito nang makita ang grupo ni Nick. Pero pinakita sa kanya na bakit mo kasama si Miriam. Ayaw pa nitong umamin. At tinanong ito na satinjin mo ba kami yung perk na lalagyan ka ng posas at ilalagay sa stasyon ng pulis? Napilitan si Nick at sinakal na ito sa leeg. Tinanong ni Nick, sa tingin mo bubuhayin pa kita? At nagsalita na si Donnie. Kinuwento niya na ni-recruit lang ako bilang driver. Wala akong alam. Kahit mag-lie detector test pa tayo o polygraph. Nagsasabi ako ng totoo. Sinabi niya. Isang gabi kinausap ako kung pwede maging driver. Ito ang kanilang boss, si Remy Rimen. Bagong laya at dating militar. Sinubukan ako nito kung paano ako mag-drive at tinanggap ako. Madalas silang magnakaw sa mga bangko. Ayun ang pinaka-illegal nilang gawain. At si Donnie naman ay pinalaya na ng grupo nila Nick at sinabi, "Be in touch po, protektahan ka namin." Sa kabilang banda, tinuro ni Miriam ang bangko na papasukin nila. Ito ang Los Angeles Branch Federal Reserve. Sinabi niya na ang bangko ay hindi pa nananakawan kahit isang beses. Merong 53 attempts ang iba't ibang magnanakaw pero ni isa walang nakalusot dito. Dinitalye nito ang hakbang na kanilang gagawin para maging matagumpay ang kanilang pagnanakaw at sinabi na highly secure ito kesa sa ibang bangko. Ang magkabilang grupo ay nagpaplano para sa kanilang susunod na hakbang. Ang grupo ni Nick ay kinilala mabuti ang mga miyembro na kailangan nilang mahuli. Makikita dito na mabusisi at bawat istorya ng bangko na ninakawan nila ay matagumpay nitong natakasan.
Ang grupo naman ni Mirimen ay pinaliwanag niya lahat ng kailangan nilang gawin. At ang pinaka-importante sa lahat yung oras sa pagitan ng 4:00 at 5:00 ay magawa nila ng maayos dahil ayon yung oras para itapon ang mga perang pinaggutay-gutay. Sinabi nito na kailangan natin mapalitan ng buong pera ang itatapon doon at kailangan natin karnapan ng dump truck kung saan ito mahuhulog. Sinimulan ito ni Donnie. Namasukan ito bilang isang food delivery. Nakapasok ito sa Federal Reserve Bank para maghatid ng pagkain. Makikita na 2 paper bag ang bitbit nito. Inabot na ni Donnie ang pagkain pero isang paper bag lang ang kanyang inabot. Dali-daling pumunta si Donnie sa banyo para itago ang isang paper bag sa kisame. Kinagabihan, nasa iisang restaurant ang magkabilang grupo para kumain. At nakita ni Nick si Donnie, pinuntahan niya ito sa harap ng grupo ni Mirimen at nambastos. Nainis na sinabi nito na kumakain kami ng pamilya ko, pwede ba na umalis ka na? At inawat na si Nick ng kanyang tropa. Dito napatingin sila kay Donnie. Kaya pagbalik sa kanilang hideout nagduda ang lahat at tinanong. Napulis ka ba? Pawis na pawis si Donnie at sinagot na baka ikaw. Pinababa na ito at tinanong kung ano ang kaugnayan mo sa pulis na yon. Pag hindi ka nagsabi ng totoo papatayin kita. Ika ni Ray. Kabadong sinagot ito ni Donnie at sinabi na hindi ako pulis. Kilala ka at ang buong grupo. Walang akong kinuwento na kahit ano. Maniwala ka. At dito nakumbinse si Mirimen at hindi ito tinuluyan. At may plano nang naisip si Mirimen. Sinabi na ipaalam mo kay Nick na Friday. May papasukin tayong bangko. Sa kabilang banda si Nick ay pumunta sa isang bahay. At ang kanyang asawa ay may iba ng kadate. Pumunta ito para pirmahan ang divorce paper. Kahit labag sa kanyang kalooban. Binalaan nito ang lalaki na huwag mong kakausapin. Hahawakan. O kahit tignan ng anak ko dahil alam mo mangyayari sa'yo. Kinabukasan nakipagkita na si Donnie sa grupo ni Nick. At tinanong ito na bakit mo ginawa yon? Sigurado ka bang mapoprotektahan mo ako? Sumagot si Nick na huwag kang mag-alala. At dito sinabi ni Donnie na sa Friday maghanda ka. At mas maigi na magsuot ka ng vest. Pumunta sa club si Nick para mag-aliw. At maya-maya sila ay nagbulungan. Nangyari ang tsukshakan sa bahay ni Mirimen. Pero hindi ito alam ni Nick. Ang plano nila ay ipaalam ng babae kay Nick kung saang lugar sa Friday magaganap ang nakawan. Ito na ang araw na pinakahinihintay. Kinausap muna nila ang kanilang mga anak. At nagpaalam. Dito na magaganap ang nakawan at makikita na nakaabang ang grupo ni Nick. Pinalayo nito ang mga rumerespondeng pulis. Dahil ilang linggo na nila itong tinitimbrihan at sila ang may hawak ng kaso. Pinakausap ang manager ng bangko para makipagnegosasyon. At sinabi dito na sa loob ng 1 oras kailangan maibigay niyo ang $10 million at magpadala ng helicopter. Sa bawat 1 oras na hindi nasunod ang kanilang demand, may papatayin na isang hostage. Nakiusap ang pulis na kailangan ng 1.5 oras para maihatid ang kanilang hinihingi. Kinuha na nila ang pera sa vault. At nagpasabog para makabutas ng daanan pa ibaba. Walang kaalam-alam ang mga pulis pero napansin ito na Nick, kaya pinasok na niya ang bangko mag-isa. Sumunod ang kanyang mga tropa at natuklasan nila na sa ilalim ito ng gusali dumaan. Sinimulan na nilang pasukin ang Federal Reserve Bank. Magpapanggap itong mga pulis. Ang kahon na pera na kanilang tinutulak ay nasa loob si Donnie. Si Bosco naman ang magpapatay ng kuryente ng machine. Ang mga nagtatrabaho ay pinababa muna. Hanggang sa bumalik ang kuryente. Titimbrihan na si Donnie na pwede na itong lumabas. Binuksan niya ang hawak niyang EMP o Electromagnetic Pulse Generator. Kaya makikita na mawawala ang signal sa CCTV kung saang kwarto ito naroroon. Lumabas na si Donnie at sinupat niya na ang pera. Nanabilang ng mga nagtatrabaho dito. Dahil valid na ang serial number ng mga ito. Hinulag na ni Donnie ang mga pera sa basurahan at dali-dali itong lumusat sa ventilator dahil paparating na ang mga tagabilang ng pera. Si Donnie ay pupunta sa banyo, kung saan niya itinago ang paper bag na may laman na pagkain.
Makikita dito na pagpapalitin nila ang dump truck dahil may inside job dito. Pinalabas lang galit itong babae pero makikita na commendant kay Donnie dahil magkasabwat ito. Nagtataka ang pulis kung paano si Donnie nakapasok dahil wala naman itong pirma. Sinabi nito na sa kapalitan mo ako nagsulat. Pinalabas ito ng may pag-aalinlangan. At tumawag ang customer sa nagbabantay. Sinabing pakitawag ang delivery boy dahil sira ang pagkain na binigay nito. Sa kabilang banda aagawin ni Bosco ang dump truck. At dito makikita ng grupo ni Nick si Donnie at kukunin ito. Tinanong ni Nick kung nasaan si Miri Man. At tinuro niya ang lugar kung nasaan ito ngayon. Dito matutunto nila Nick kung nasaan ang mga ito. Mapapansin ni Miri Man ang kotse nila Nick at dito sinabi na maghanda kayo. Pinagsuot niya na ito ng bulletproof vest. Bumaba na sila Nick, at tinuro na niya kung saan pepwesto ang kanyang tropa. Binalaan na ang mga nasa kotse na yumuko at yung iba ay nagsimula ng magtakbuhan. Si Miri Man ay tinutok na ang heavy machine gun. Nagsimula ng magputukan. May tumamba agad sa tropa ni Nick at ito si Borracho. Sinabihan ni Nick si Gus at Murph na ikutan ng dalawa. At sila na lang ni Tony ang makikipagpalitan ng putok. Nabaril ni Nick si Bosco sa leeg at namatay. Nabaril naman ni Miri Man si Tony sa tuhod at sinabi lang nito na tuloy lang. Huwag mo ko alalahanin. Nabaril naman ni Gus si Ensign. Dito si Nick na lang ang humabol kay Miri Man. Nadaplisan si Nick sa kamay. At pagtalo ni Miri Man sa bakod. Pinatagusan lang ito ni Nick. Kaya kritikal na ang lagay nito. Wala nang bala ang baril ni Miri Man pero tinutok niya pa din kay Nick. Para tuluyan na siya nito. Sa huling eksena ay napapaisip si Nick kung nasaan na si Donnie. Pumunta si Nick sa bar at tinanong sa may-ari kung nasaan ito. Sinagot ito ng may-ari na umalis na 2 days ago. Habang umiinom napansin ni Nick na puro nagtatrabaho sa Federal Reserve Bank ang mga customer dito. Naalala ni Nick na ito yung mga kainyunam ni Donnie nung araw na dinampot niya ito. Si Donnie ay nasa London. Kasama ang kanyang mga kaibigan na kasabwat. At ang may plano lahat ng pagpasok sa Federal Reserve ay si Donnie. Sa huli kausap niya ang isang customer at tinanong kung nagtatrabaho ba ito sa Diamond Exchange. Sinagot ito ng oo. At doon na nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panunood.